Good afternoon, everyone, especially to our teacher, Sir Ish. My task this afternoon is to discuss the Constitution of Biak na Bato in 1897. Emilio Aguinaldo established his headquarters in Biak na Bato in Bulacan Province. The news immediately spread throughout the country, and the revolutionaries were once more in high spirits. General Ollanera, who was in Nueva Ecija, declared his support for Aguinaldo in July 1897. Dito, itinatag ni Emilio Aguinaldo ang kanyang punong tanggapan sa Biak na Bato sa lalawigan ng Bulacan. Ang balita ay agad na kumalat sa buong bansa at ang mga revolusyonaryo ay muling nabuhay ng loob. At si General Ollanera na nasa Nueva Ecija ay nagpahayag ng kanyang suporta kay Aguinaldo noong Hulyo 1897. Aguinaldo established the Biak na Bato Republic and issued a proclamation stating the following demands. Ito po si General Mariano Ollanera. The first is expulsion of the friars and the return of the friar lands to the Filipinos. Dito po ay pagpapatalsik sa mga praile at pagbabalik ng lupaing praile sa mga Pilipino. The second is representation of the Philippines in the Spanish Cortes. Dito naman po ay ang representasyon ng Pilipinas sa Espanyol Cortes, freedom of the press and of religion. Dito naman ay ang kalayaan sa pamamahayag at relihiyon. Abolition of the government power to the banished Filipino. In the last is equality for all before the law. A charter based on Cuban Constitution was also drafted by Felix Ferrer and Isabelo Artacio. It was signed on November 1, 1897. The Biak na Bato Constitution provided for the establishment of a Supreme Council that would serve as the highest governing body of the Republic. It also outlined certain basic human rights such as freedom of religion, freedom of the press, and the right to education. Emilio Aguinaldo and Mariano Trias were elected Supreme Council, President, and Vice President respectively. Dito naman, ang isang charter batay sa konstitusyon ng Cuba ay binalangkas din ni Felix Ferrer at Isabelo Artacio. Ito ay nilagdaan noong Nobyembre 1, 1897. Ang konstitusyon ng Biak na Bato ay nagtadhana para sa pagtatag ng isang kataas-taasang konseho na magsisilbing pinakamataas na namamahala sa Republika. Pinalangkas din nito ang ilang pangunahing karapatang pantao tulad ng kalayaan sa relihiyon, kalayaan sa pamamahayag, at karapatan sa edukasyon. Sina Emilio Aguinaldo at si Mariano Trias ay nahalal na Supreme Council na President at Vice President ayon sa pagkakasunod. Ito po si Felix Ferrer at si Isabelo Artacio. The Pact of Biak na Bato. Pedro Paterno, a Spaniard born in Philippines, volunteered to act as negotiator between Aguinaldo and Governor Primo de Rivera
Pact of Biak na Bato with Pedro Paterno and Emilio Aguinaldo in order to the clashes. Paterno's effort paid off when, on December 15, 1897, he signed the pact as the representative of revolutionaries and D. Rivera as the representative of Spanish government. The leaders are Emilio Aguinaldo, President; Mariano Trias, Vice President; Antonio Montenegro, Secretary; Baldomero Aguinaldo, Treasurer; and Emilio Rigo Dios. Dito naman ay si Pedro Paterno ay isang Kastila na ipinanganak sa Pilipinas, ay nagboboluntaryong kumilos bilang negosyador sa pamagitan ni Aguinaldo at Governor Primo de Vera. Pact ng Biak na Bato kasama sina Pedro Paterno at Emilio Aguinaldo upang wakasan ang sagupaan. Nagbunga ang pagsisikap ni Paterno noong Disyembre 15, 1897. Ang kasunduan ay nilagdaan niya ang kasunduan bilang kinatawan ng mga revolusyonaryo at si D. Rivera bilang kinatawan ng pamahalaang Espanyol. Ang mga pinuno ay sina Emilio Aguinaldo ay isang presidente, Mariano Trias ay isang vice presidente, at Antonio Montenegro ay isang secretary, si Baldomero Aguinaldo ay isang treasurer, at si Emilio Rigo Dios. Ito po si Pedro Paterno and si Governor Primo de Rivera. On December 23, 1897, General Celestino Tejero and Ricardo Monet of the Spanish Army arrived in Biak na Bato and became hostage of the rebels. A ceasefire was declared by both camps and an agreement between Aguinaldo and the Spanish forces was made that the Spanish government will grant self-rule to the Philippines in 3 years if Aguinaldo went to exile and surrender his arms. In exchange, Aguinaldo will receive 800,000 Mexican pesos as a remuneration to the revolutionaries and an amnesty. After receiving a partial payment of 400,000, Aguinaldo left for Hong Kong on December 27, 1897. Some Filipino general, however, did not believe in the sincerity of the Spaniard. They refused to surrender their arms. Nevertheless, the Te Deum was still sung on January 23, 1898. Noong December 23, 1897 daw, dumating sa Biak na Bato sina General Celestino Tejero at Ricardo Monet ng hukbong Espanyol at naging hostage ng mga rebelde. Isang tigil putukan ang idiniklara ng magkabilang kampo at ginawa ang isang kasunduan sa pagitan ni Aguinaldo at ng mga puwersa ng Kastila na ang pamahalaang Espanyol ay magbibigay ng sariling pamumuno sa Pilipinas sa loob ng 3 taon. Kung si Aguinaldo ay nagpatapon at isuko ang kanyang mga armas, bilang kapalit, tatanggap si Aguinaldo ng 800,000 na Mexican pesos bilang kabayaran sa mga revolusyonaryo at amnestiya. Matapos matanggap ang bahagyang bayad na 400,000
umalis si Aguinaldo patungong Hong Kong noong Disyembre 27, 1897. Gayunpaman, ang ilang general na Pilipino ay hindi naniniwala sa katapatan ng Kastila na tumanggi silang isuko ang kanilang armas. Gayunpaman, si Tidium ay inaawit pa rin noong 23, 1898. Ito po yung mga tao sa Biak na Bato. The Biak na Bato Pact is fields. The Filipino and the Spaniard did not trust each other. As a result, periodic clashes between the two groups still took place even after Aguinaldo's departure from the country. The Spanish did not pay the entire agreed amount. Continue to the Spanish-American War. Dito naman ay naging field ang Biak na Bato. At walang tiwala ang mga Pilipino at ang mga Espanyol sa isa't isa dahil dito naganap pa rin ang panakanakang sagumpaan sa pamamagitan ng dalawang grupo. Kahit na umalis na si Aguinaldo sa bansa, hindi binayaran ng mga Espanyol ang buong napagkasunduang halaga. And continue to the Spanish-American. Naga-continue Japon ang away sang Spanish kag American. The Philippines Revolution, the Biak na Bato Republic of 1897. With the almost of Cavite in hands of the Spaniard, Primo de Rivera issued another decree extending the benefits of his pardon beyond May 17, 1897. His purpose was to win over the Filipino to his policy of attraction. A few took advantage of the governor's decree while the rest continued their resistance against the enemy. Aguinaldo, meanwhile, was in Talisay, Batangas, where he had established his headquarters. The enemy surrounded the area in the hope of capturing him, but he slipped through the Spanish cordon on June 10 and proceed with his men to the hilly region of Morong or Rizal. Dito naman po, sa halos lahat ng Cavite ay nasa kamay ng mga Kastila, naglabas si Gobernador Primo de Rivera ng isang kautusan na nagpapalawig sa benepisyo ng kanyang nagpapatawad sa kabila ng Mayo 17, 1897. Ang kanyang layunin ay upang maakit ang mga Pilipino sa kanyang patakarang pang-akit. Sinamantala ng ilan ang utos ng gobernador, habang ang iba ay nagpapatuloy sa kanilang paglaban sa kaaway. Samantala, si Aguinaldo ay nasa Talisay, Batangas, kung saan niya itinatag ang kanyang punong tanggapan. Pinalibutan ng kaaway ang lugar na sa pag-asang mahuli siya. Ngunit nakalusot siya sa kordon ng mga Espanyol noong Hunyo 10 at nagpatuloy kasama ang kanyang mga tauhan sa maburol na rehiyon ng Morong o Rizal. With the 500 picked men, he crossed the Pasig to Malapad na Bato near Guadalupe, and from here, his secretary passed through San Juan del Monte and Montalban.
And on the Mount Puray, after a well-earned rest, Aguinaldo and his men proceed to Biak na Bato, San Miguel de Mayumo, where he established his headquarters. News of Aguinaldo's arrival at Biak na Bato reached the towns of Central Luzon. As a consequence, our men from Pangasinan, Zambales, at Ilocos Province, Tarlac, and Nueva Ecija renew their armed resistance against the enemy. From Biak na Bato, Aguinaldo and his men joined forces with those of General Mariano Ellenera of Nueva Ecija and harassed the Spanish soldiers garrisons in the Central Luzon province. With the coming of the rainy seasons, Primo de Rivera campaigns were temporarily halted. Kasama ni Aguinaldo ang 500 na lalaki. Tumawid siya sa Pasig patungong Malapad na Bato, malapit sa Guadalupe, at mula rito ay palihim siyang dumaan sa San Juan del Monte at Mantalban at sa bundok ng Puray. Matapos ang isang mahusay na kinita na pahinga, si Aguinaldo at ang kanyang mga tauhan ay tumuloy sa Biak na Bato, sa San Miguel de Mayumo, kung saan itinatag niya ang kanyang punong tanggapan. Nakarating sa mga bayan ng gitnang Luzon ang balita ng pagdating ni Aguinaldo sa Biak na Bato. Dahil dito, muling nanumbalik ang armadong paglaban ng mga armadong lalaki mula sa mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales, at Ilocos, Tarlac, at Nueva Ecija laban sa kaaway. Mula sa Biak na Bato, nakipagsanib puwersa si Aguinaldo at ang kanyang mga tauhan kay General Mariano Ellenera ng Nueva Ecija at hinaras ang mga sundalong Espanyol na nakagarison sa Central Luzon Province. Sa pagdating ng tag-ulan, pansamantalang itinigil ang kampanya ni Primo de Rivera. Before July 1897, Aguinaldo and his men had already established a republican government of Biak na Bato known as the Biak na Bato Republic. The provincial constitution of this republic was prepared by Felix Ferrer and Isabelo Artacio, who was copy almost word for the word the Cuban Constitution of Chimagayo. The Biak na Bato Constitution was signed on November 1, 1897. Its preamble states, bago ang Hulyo 1897, si Aguinaldo at ang kanyang mga tauhan ay nakapagtatag ng isang pamahalaang republikano sa Biak na Bato na kilala bilang Republika ng Biak na Bato. Ang pansamantalang konstitusyon ng republikang ito ay inihanda ni Felix Ferrer at Isabelo Artacio na kinopya halos salita sa salita. Ang Cuban ay konstitusyon ng Chimagayo. Ang konstitusyon ng Biak na Bato ay nilagdaan noong Nobyembre 1, 1897 na nakasaad sa preamble na ito. Wait. Ito po yung preamble states. The separation of Philippines from Spanish monarchy and their formation into independent states with its own government called the Philippines Republic has been the end sought by the revolution in existing war
began on the 24th of August 1896, and therefore in its name and by the power delighted by the Filipino people interpreting faithfully their desires and ambitions, we, the representatives of the revolution, in meeting in Biak na Bato, November 1, 1897, unanimously adopted the following articles for Constitution of the States. Dito naman sinasabi dito ang paghihiwalay ng Pilipino sa monarkiya ng Kastila at ang kanilang pagbuo ng isang malayang estado na may sariling pamahalaan na tinatawag na Republika ng Pilipinas, ang kanyang wakas na hinahangad ng revolusyon sa umiiral na digmaan na nagsimula noong ika-24 na Agosto 1896 at sumakatuwid sa pangalan nito at sa kapangyarihang ipinagkaloob ng sambayanang Pilipino na binigyan ng kahulugan ng matapat ang kanilang mga hangarin at ambisyon, kaming mga kinatawan ng revolusyon sa isang pulong sa Biak na Bato, Nobyembre 1, 1897 ay nagkakaisang pinagtibay ang sumusunod mga artikulo para sa konstitusyon ng Estado. Ito yung preamble stage na ginawa ng Biak na Bato. Ito yung Biak na Bato. In the right, in the left is mga tao sa Biak na Bato. Thank you. That's all. I am Jetseline P. Baltasar, BS Ed Science, first year college. Thank you for your listening.